At ngayon po dako agad tayo kay sinasunod, si Jimar Soranyo. Brother Jimar Soranyo, as to mute po. Brother Jimar? Brother Jimar Soranyo? Ayun na, nakamute na. Hello bro. Bro, Yes, good evening po. At isang kahilingan, pwede po yun. Ano pong nais natin bro? Mag-testimony o magtatanong po? pwede magtanong Go ahead po. Ano po yung katanungan? para kay Brother Wendell po sana kung okay lang. Sige po, go ahead po. Nandito po si Brother Windel Talibong. Kapag sa tuwing nagdarasal ako, nakapikit yung mata ko, laging may pumapasok sa isip ko na anong mga itsura ng mga demonyo ba, yung mga marang may sungay. Tanong ko, matatawag ba yun na demonic harassment? Brother Windel? Yes, pinakamahirap na talaga kapatid yung panalangin. Dahil ang panalangin, yung prayer, lifting up our mind and heart to the Lord. Magsimula tayo ng panalangin, dami talaga, mag-operate din ng demonyo sa ating isipan. Daming papasok. Kaya yung mga santo nagsabi, para bang isang lampara na sinindihan, kailangan umano na hindi yan maihip ng hangin at mapalong. Ganon din ang panalangin natin. So, kaya alam ng demonyo kung gaano ka-powerful ang prayer, yun din, magsimula siya na mag-operate sa pamamagitan ng isipan natin. Kaya sabi ni Saint Padre Pio, sa tuwing mananalangin tayo at malakas ang atake ng mga kalaban nating espiritual, so hingi tayo ng tulong umano sa guardian angel natin. Yun lang, hindi na, kuan, wala na ibang gagawin. Yun lang. Hindi ba pag sasabihin ko na sa pare, kumpisal ako ulit? Well, dapat din i-diagnose kung bakit ganyan na level ang attack sa iyo pag manalangin ka. Wala bang bahagi sa buhay mo na buksan? Halimbawa, wala bang pagkakataon na lumalapit kayo sa albularyo noon pa man nagpagamot? Noon, noon yung papa ko, pero na-confess ko na eh. So, yung papa mo ay albularyo? Hindi, nagpapagamot kami. Yung papa So, ko nagpapagamot, tapos sinasamahan ko. no. At wala bang pagkakataon na noon nagpahula kayo? Meron din, pero tapos na-confess ko na rin. Nasabi ko na sa pare. Wala bang pagkakataon na pag tuwing birthday, nilagyan ng dugo ang noo niyo? No, yan, hindi ko na-confess yun. Yung bata ko, nilalagyan ng dugo yung noo So ko. may konsekresyon na kayo sa pamamagitan ng paglagay ng noo, ng dugo sa noo ninyo. Konsekresyon yan. Sabi ng mga dalubhasang exorcist, ang paglagay ng dugo sa noo ay pag-consecrate sa sarili sa mga fallen angels. Yun ay tinatawag na consecration talaga. Siguro, mag-umpisa lang siguro ako ulit. Tingnan din ay yung mga superstitious beliefs, no? Kung ano pa yung mga superstitious. Wala ba kayong tabi-tabi po? Mga pampaswerte.
yung mga anting-anting noon. Oh, ah. So, dapat i-evaluate din. O mga lana galing sa albularyo, mga habak, o dapat din i-evaluate. Sige, nasabi ko na yun lahat sa pare. Salamat, Brother Wendell. Punta lang ako na, umpisa lang ako ulit. Taga saan kayo na diocese? Dito ako sa Cebu. Cebu. Oh, daming mga exorcist diyan sa Cebu. Doon ako nagsiserve sa sa Secret Mary's Little Children. Oo, kay Monsignor Fred Krekenbeck. Di ba, salamat. Mm-mm.